Sa bawat butil ng bigas na ating kinakain, may pawis at sakripisyo ng mga kamay na marurumi. Ngunit pusong dalisay ang ating mga bayani ng bukid. Sila ang haligi ng ating pagkain, ngunit kadalasan sila rin ang nakakalimutang bahagi ng ating lipunan. Sa likod ng kanilang mga ngiti, nakatago ang mga kwento ng hirap, pagtitiis at pag-asa. Upang mas makilala sila, aming nilapitan ang ilan sa ating mga magkasaka upang marinig mismo mula sa kanila ang tunay na kwento ng buhis bukid. Ako po si Guillermo Aga, tubong Pangclara, Andaba, Pampanga. Ang edad ko po ay 73 years old. Meron po akong asawa at saka po mga anak na kasama ko rito sa bahay. Diario Salag na tiga Pangclara. 63 edad. Ernesto Centeno, Edad po. 55, Taga saan po? Pangclara, Candaba, Pampanga. Gano'n na po kayo katagal na nagsasaka? Mga 30 years. Ako po si Samson Kapnay. Nakatira dito sa barangay Pangclara, Candaba, Pampanga. 56 years old na po ako. Ako po ay si Elino C. Malingit. Kasalukuyan po ay 61 years old na. At nakatira po ako sa barangay Pangclara, Handaba, Pampanga. At sa kasalukuyan po ay 40 taon na po ako sa pagsasaka sa bukid. Po ang mga karaniwang problema na nararanasan niyo po sa pagtatanim o pag-aalaga ng hayop po? Ang nagiging problema yung pag dumarating yung mga kalamidad, nagkakaroon ng diferensya ang mga halaman, inuuod, tapos may sakit na dumarating. Tulad ng mga kaltos ng halaman sa sili. Siyempre, hindi na hindi na makukuha ang mabuti ang gulay pag may sira. Iba't ibang kwento, ngunit iisang sigaw, ang patuloy na pakikibaka laban sa mga suliraning bumabalot sa agrikultura. Ano po nakaka-apekto ang pabago-bagong panahon o klima sa inyong ani o produksyon? Bago-bagong kuha. Yung gisa na kaya pa bago-bago yung gisa na binabaha. Paano po nakaka-apektuhan ng Nakasama ka, lulubugin. Marami sa kanila ang nagsisikap, kahit kulang sa kagamitan at suporta. Madalas, sariling diskarte at saka na lang ang buhunan sa araw-araw. Nahihirapan po ba kayong makakuha ng dekalidad na binhi, pataba o kagamitang pangsaka sa abot kayang halaga? Oo, nahirapan kami. Mahirap yung mga bini kasi paulit-ulit na lang. Nakakatanggap po ba kayo ng ayuda sa gobyerno tulad ng libreng abono o binhi? Gano'n naman po kadalas? Tuwing harvest season, minsan sa tagulan, minsan sa tagaraw, gano'n. Twice a year. 2 times a year. Ang hamon ng panahon ay walang kasiguraduhan. Minsan, isang buwang pagod at hirap ay nawawala sa isang malakas na ulan o tagtuyot. So, ano po kaya yung mga problema na naranasan ninyo sa pagbebenta po ng inyong mga produkto? Tulad po nga po ng nasabing yung mababang presyo and farm to market road. Ano pa po yung mga problema po kinaharap niyo sa pagbebenta ng produkto ninyo sa panahon po ngayon? Yung ko kasi, yung pagbibenta kasi, marami kasi dinadaanan yung mga produkto Katulad nito, alam mo, dito magbebenta ka ng gulay mo. Kukunin ng ahente, papasa ron, kukunin ng kasadora, papasa ron sa tendera. Kaya halos napakaliit na yung pupunta ron sa... Bali po, ang mangyayari, bibilin sa inyo ng mura, tapos pagka kinuha ng ahente,
Ano nangyayari pa nga mo, walang presyo. Opo. Kung ano lang po yung gusto. Kung ano yung, kaya yung pinaka-middle one, yun yung kikita talaga. Tapos murang binili sa inyo, sir, tapos magugulat kayo pag nasa merkado na mahal na po siyang binibenta. Ganun po. Kaya, kasi wala naman tayo kasing presyo na lumalakad na dapat sana bayaran na nila kahit ano pang abutan sa on. So, kung ganun po, paano po ito nakaka-apekto sa inyo bilang isang partners po natin sa pagtatanim ng gulay? Gaano po yung apekto nito sa inyo? Ang epekto nito, lalo kung hindi ka naman nagbibiyahe, hindi ka bibiyahe, naghihintay ka na lang. Kung ano na lang yung ibigay sa'yo nung kausap mo. Kasi dumadaan ka na sa ahente. So, parang sinasabi nito, lugi tayo, mga partners. Liban lang kung maganda yung maganda yung ani mo, kikita ka naman. Pero pag halimbawa, pangit na, siyempre may dinadaanan ka pa rin yun, talagang bagsak ka lang. Sa kabila ng kanilang kontribusyon sa ating hapag, madalas ay sila pa rin ang kapos. Ang presyo ng ani mababa, ngunit ang gasto sa tanim ay patuloy na tumataas. So, sa tingin niyo po ba sapat ang tulong pinansyal or suporta ng ating gobyerno para po tulungan kayong makabili ng murang agricultural products at mapabuti po ang ating sakahan? Tingin niyo po, Wala eh. hindi po sapat, kulang na kulang. Malayo pa sa sa katotohanan yung sinasabi ng gobyerno natin eh. Kaya makita natin sa post sa mga Facebook, sabi niya, itaas naman ninyo yung presyo ng palay. Kasi talaga, talo yung mga magsasaka. Dalawang bagay lang, kundi tatabla, lugi. Kasi sa baba nga ng presyo ng palay, tapos yung ayuda nga ng gobyerno, hindi naman ganun. At ang malungkot nga nito, sabi ko nga, kung pwede lang, nag-request kami mga magsasaka. Total, nagbigay naman sila ng mga ATM. Bakit hindi na lang idaan sa ATM? Bawa, bibigyan ka ng gobyerno, 5,000. Bakit hindi na lang ihulog sa ATM? Kaya ang gagawin parang sa gobyerno, ito, magpapamigay sila ng pataba. Sasabihin nila, magpapamigay ng pataba. Ang malungkot na, sasabayan pa ng kumbawa, may politika. Magsasalita pa yung mga umahabol na politiko. Samantalang ayuda na nagaling sa gobyerno, tapos matagal ka pang pipila. Kung pera na yung ibibigay ng gobyerno, yung magsasaka, makakapamili pa siya ng binhi, makakapamili pa siya ng pataba na kanyang gagamitin. Kasi ang nangyayari kumisan, kapag late na yung pataba, hindi na gagamitin yung pataba. Tapos ang malungkot doon, hindi naman dapat pala ang bibiling igagamitin pataba, 14 ang binibigay, mga urea. Hindi siya mats. Hindi siya applicable po. Hindi siya applicable, tapos kulang talaga. Bilang pagkatapos ng aming panayam, aming hiniling sa kanila na mag-iwan ng mensahe para sa mga kabataan at para sa ating mga pinuno. Kung ako magugulay, siguro dapat tignan natin yung mga market nung itatanim natin kung tatama sa magandang presyo. Para sa ganun kumita naman tayo. Sana ang hiling ko lang yung mababa yung mga agricultural supply na ginagamit namin magsasaka. Yun malaking tulong na sa amin kahit walang ayuda. Ngayon kasi, dahil nga nandun na yung ating technology, di ba? Sabi ko nga sa mga kabataan ngayon, kung may kakayahan ka at tinutulungan ka ng iyong magulang na mag-aaral, pagbutihin mo yung pag-aaral. Kasi sa bukid, wala na siyang pag-asa na umangat yung buhay ng mga tao. Kasi lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga kabataan, pagbutihin yung kanilang pag-aaral. Kasi ito yung magdadala sa iyo sa next level ng iyong magiging buhay. At doon sa ating namang gobyerno, kung may kakayahan talaga, suportahan talaga yung mga magsasaka para hindi naman mahinto yung pagsasaka ng mga tao para patuloy na matugunan yung pangangailangan natin sa bigas sa ating bansang Pilipinas. Sa gobyerno, maganda ang palakad ng gobyerno kung walang mga korupsyon, di ba? Kasi sa panahon na to,
natuklasan nga natin ng ating Pangulo na lahat pala ng mga ginagawang ano na yan, may mga hindi magandang ginagawa. Ngayon, kaya may papayo ko lang at una sa lahat, tumatawag ako sa Panginoon na sana ang mga tao ay magbago. Hindi lang kasi mas marami pang kabataan ng nangangailangan ng mga tulong para masenso itong ating bansang Pilipinas. Ang kanilang mga tinig ay paalala sa atin na habang abala tayo sa ating mga buhay, may mga bayani sa bukid na araw-araw lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa ating hapagkainan. Naway maging inspirasyon po sa atin ang mga mag-asaka na patuloy na nagtatanim ng pag-asa sa kabila ng unos. Sila ang tunay na patunay na kahit sa hirap ng lupa, may tumutubong pag-asa.